Yo, what's up mga kapulido? Genrix Motor Parts. Customer natin for today is yung setup natin noon. Mga ilang taon na to, sir? Isang taon, sir. Isang taon. Yes, sir. All the way from Bautista, Pangasinan. Karga natin to dati. Magpapa-refresh na siya ngayon kasi yung coolant daw is lumilipat na sa reserve. So pagka gano'n, lumilipat sa reserve, napupuno yung reserve is may problema na nga yun. So after a year, tingnan natin kung ano naging problema niya mga kapulido. So unahin ko primary, ang kadalasan nagiging problema ng click kapag ka gano'n, lumilipat ang reserve is yung head gasket. Kasi yung head gasket, nagkakaroon ng leak. So, inausap ko si sir, magdala na siya nito, ayan. Copper. Papapalit na rin pala siya ng timing chain, timing gear, chain guide. Then, lagay na rin natin. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung dahilan ng paglipat ng coolant sa reserve. So, yung mga kapulido, baklasin lang. Yan, 59 big valve pala to mga kapulido. Yung sinet natin noon. Sa linya pala magkaiman kasi mag-adjustable timing gear na. Yung lock cam to, di ba? Yung lock cam to, di ba? Degree ang ulit. Well, i-degree naman natin. So, okay na. Yan, port noon. Tapos, tanggalin ko muna yung iba. Tulad ng ayan. So yung ingay sir, wala naman. Wala namang ingay. Ayos, kung gayon. Yung takbo, okay pa naman. Ayos pa, ayos pa. Mga palag pa naman daw yung takbo, mga kapulido. So, yun lang gagawin natin. I-refresh natin, linisin, palit valve seal, head gasket. May benta ba kayong valve? Valve spring. Wala man. Bili na lang tayo. Meron. Okay, hanapin mo, MTRT. Google Map mo na lang yung shop dun sa kabila. Sa 1.7. MTRT na bili mo para sure. Kasi nagkakaputulan ng valve spring ngayon ng mga valve spring na pang click. So, next injector nya, ilagay natin nun. Spark plug reading nya, okay naman. Okay naman. Hindi mo pa na spark plug reading? Natin mamaya. So, ugutin natin. Pero malamang may leak sa head gasket to. Saka iba kulay na ito. Tagas check, okay naman. Malinis naman mga kapulido. Uy! All goods in the neighborhood. Ayos naman ang sunog mga kapulido. So right. Baklas-baklas lang si Momon. At ako mamaya magpapaveterinaryo pa. Ay hindi. Dahil nakalmot ako ng pusa. Kailangan daw akong ma-inject. Pero last dose na lang. Uy, may sakit na ang inyo. Yung ignition coil. Sumasayaw. Oh. Wala naman nararamdaman palya dito? Wala naman. So ito lang naman. Isuglo na lang natin. Yung bakal niya gumagalaw. Kita ba? Ayan. Dahil wala namang brace lang naman yon. Sa iba kasi kapag gumalaw yan, grounding kasi to wala na, maglulus na. Ayan, baklasin muna natin mga kapulido. Yes, so baklas ko na ang kanyang sabi ni sir, bibili lang daw siya ng bago. Sana all. Ado kwarta, maraming pera. So ang problema niya is ito.
di naman siya naglo-loose, di naman pumapalya. So, pwede pa nating i-repair. Sabi ko, sir, bilhin na lang yung pera, pambili. Kaya sabili siyang bago. Kasi pwede pa naman to. Ayan, o. So, yung grounding, ngayon, nakatap papunta dun sa loob ng coil. Kailangan may balik yan. Ayan. So, ang gagawin natin dito, mga kapulito, para hindi siya bibilan ng bago, is, isusuglo muna natin to sa loob at sa kabila para pagbalik natin is magpipig siya. Tapos, itong naputol na yan, terminal, hihinangan natin yan, solder, para matibay. So, yun, sayang naman kung bibili ng bago. On process pa rin ang paghugot ng head. Alright na baklas na lahat, medyo nahirapan din eh. Na brake pit. Palit pala sila ng tensioner. Siguro nasira yung stock dati. Ang problema, napakaigpit ng pagkaka-tension nila. May ugong daw. So yun nga, buti bumili na sila ng chain tsaka guide. Tsaka recommend ko palitan na rin ng cam bearing kasi sa sobrang din nun is hindi maganda. Okay man, class. So pag click, kailangan iangat yan kasi pag stock yung swing arm, ay, engine support, kailangan iangat. Ano ito may bagot? Cable tie. Op, sabog check, pingas check. Alright, walang pingas, walang sabog. Okay. Matutok to, alam ko eh. Head check. Ito pala, to be open ng North Caloocan. Natapos na namin ngayon. Wiring na lang. Ayan, okay. Dito aralan natin. Nakadikit na dikit pa rin. Aralin natin ano ang dahilan ng paglipat ng langi ay coolant sa reserve. Ayun. Ayan. So, yan ang coolant. Lumalabas ang compression dito. Papasok sa tawag dyan? Sa coolant, sa water jacket. So, patagalan, minsan nangyayari talaga. Kaya nagka-copper gasket tayo para mas lapat. At bukod doon sa copper gasket, naglalagay tayo ng gasket maker. Yan. So, buti naman nito is umabot-abot pa naman ng 1 taon. Pero hindi naman lahat. Minsan talaga mas tumatagal. Pero karamihan ng mga nabuksan namin is minsan 1 buwan, ganyan. Or break-in lang, ganun na, tagas na. Or overheat na agad yung kanyang block. So tingnan natin ang block na ito. Demo niya ako. Pahiralin ko yung galit ko dyan. Di matanggal ni Momon, sobrang kapit eh. Di ba? So hindi naman matadanyos yan dahil rubber lang naman yung ating ginagamit. Up! Overheat check. Ay, malilate na ako. Okay. Angat. Tingin, overheat check. Hoy, hoy. All goods in the neighborhood. Ayos na ayos pa mga kapulido. No kamot. Alright. So, ito pa rin gagamitin. Ang pinaka primary problem lang is yung coolant. Ayun sa kabila. Ayan. So, yung combustion, pag pumutok, may sisirit doon. Kaya binubulwak niya ang coolant papunta dun sa radiator at ilalabas niya sa reserve. So, hindi yun pwede. So, at least, refresh lang. Palit gasket lang. Primary problem. Tapos yung follow na lang na ibang pinapagawa na sir. Pingas check. Wala. Alright. Ilalim. Overheat. All good.
Alright, so papa-inject muna ako ng anti-rabiesness. So nakatutok yan, wala siyang base gasket. Wala naman tagas. Alright. Refresh, tapos check natin kung natakbuhan mamaya. Bibili pa akong valve spring tsaka valve spring, magbabago daw siya. Sulit naman na daw eh. Alright, just got arrived para sa inject ng vaccine ng rabies eh. Balik na ako. So ito nalalagay natin yung valve spring. Yung 30 rin nakalagay dati. Tapos ito shish awit, shish awit ay yung cam bearing niya is wasak. Ang problema ay nakalimutan ko yung cam bearing na wasak dun sa pinagbilan ng bearing. So papalitan na natin siya. Malamang dahil sa sobrang diin ng tensioner is yung cam bearing syempre masira yan agad. So ito pa yung cam bearing na kasama ng Yolak cam. Mabot naman ng 1 taon. So papalitan na lang. Sayang, mapapakita ko sana sa inyo kung ano yung tsura ng cam bearing niya. Buti umabot pa ng Tarlac. So yung kapag papalit tayong tensioner, may tutorial tayo tungkol dyan. Yung manual tensioner na pang-click is tamang higpit lang, huwag madiin. Para long life, kamay lang, huwag tools. Alright, so ilalagay lang natin yung bagong cam bearing. Tapos ayan, nililinis na ni Momon. Palit valve string yan, man. Palit na yan. Right. Tapos i-repaste natin yung head tsaka block para lumapat yung gasket. Yung sabihin mo sa kanya, wag dito niya sukatan sa taas. Natural, mas maliit talaga yan. Bilan nyo to ha. 65.5. Sukatin niya dito. Sa skirt. Pero syempre, mas maliit ng konti yan kasi gamit na. Second na yata yan, di ba? So dito na sukatin. Pagka dito, 65 siya. Yun ang mali. Or 65.5. Yun. Minimum dapat mga ano yan, 65.8. Alright. Alright, so share ko lang yung tips para dun sa head gasket sa ginagawa ko. So yan, yung ibang head is kulang-kulang yung butas, tas maliliit, tas di sila nagmamatch sa copper gasket. So ang ginagawa ko is nilalagyan ko ng butas yung mga, lalo yung mga chrome board, JBT, MTRT, kulang yung mga butas niyan, tapos maliliit yung butas. So yung iba, tinatawanan yung pagbubutas ko ng head gasket at pagmamatch ng mga gasket, water jacket, at paglalagay ng beta gray, tinatawanan. Ang problema sa kanila, hindi nga nilalagyan, minsan 1 buwan lang o 1 linggo lang, tagas na. Alright, diba? So don't do that. Okay, so ayan, kung makikita nito, iyan lang yung butas. Nakita ko na yan ba yung nagbubutas ng head gasket, sabi. So kanya-kanya diskarte yan, mga kapulido. So itong ginawa naman natin is sumabot na 1 taon okay na rin. Loaded, at saka may takbo naman kahit pa paano. So ang titingnan nyo dito is wala siyang butas. So maglalagay ako dyan. Doon sa tumakas, baka sabihin kaya tumakas kasi dinagdagan ng butas. So hindi po. Kasi ang pinagtakasan kasi ito. Ito ang pinagtakasan. Ayan ang pinagtakasan. So standard yan, sarili. Dating may butas na yan. Walang galaw. So yung dinagdag kong butas is ito. Wala silang tagas. Yan, walang leak ko. Okay. So makikita mo talaga ang leak. Dito. So mas sure safe talaga may gasket maker siya. Yan. Dito hindi siya. Okay lahat. Nakikita mo naman yan paikot. Kung saan nag-leak. So yun, ang isa pa. Ayan, i-match natin yung mga butas. So yung butas dito makikita niya is bilog lang siya. Ayan.
tanabasan ko siya ang pag ano. Kasi kung makikita mo yun, is buo naman yung sa block. So, susukatan ni Jonathan yung ano, ring kung goods pa. Uy, medyo may konting siwang na. Hanap tayo ng ring neto. JBT. Sir! Sir! Hanap kayong ring! Sir! Sir! Pipiu! Sir! Pipiu! Sir! 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 Estudyante mga yan! Sir! Sir! Tumakan! Sir! Hey! Tumakan! Sir! Hanap kayong ring. Hanap kayo ring. Iting na kasi yung mga dumadaan eh. Nagsisigaw na kami dito. Medyo may konting siwang. May usok ba? Wala naman. Wala namang usok. Mas okay, nabuksan naman na. Mayaman ka naman. Palitan na natin ring. Sana may mahanap. Malaki na po. Yo, update. Meron tayong piston ring. Meron pala tayo nakatabi dito. So, ito yung pang Mio. Pang Mio na JBT piston. So, JBT to na click. Pasok din siya. Pero Racing Unggoy yung brand. So, tips ko lang, turo ko lang yung sa ano. Kasi marami rin kami nakikita ng ganito. Yung mga piston ring na balibaliktad pagkakalagay. So, yung pure black, kadalasan pure black talaga yan. Nasa baba. Pangalawang ring, second ring. Pero may number naman yan eh. 2R, tsaka 1R. So, yung 1R is first ring. So, kung walang indication na kung 2R, 1R, yung kulay, pure black sa ilalim. Tapos, ito, white siya dito. Sa taas. Next, yung iba naman, walang kulay. So, pag walang kulay, wala ka pa rin indication. Meron pa rin yan. Yung second ring is matalim. Matalim. Yan. First ring, mapurol. Hindi siya ganong matalim. So, yun yung number kailangan nasa taas. Minsan kasi pag nagkabaliktad dyan yung umuusok. Right? Ayun, sakto yung Racing Unggoy na pang JBT 59. MTK, JBT piston, Hachi, MP. Yan, pare-pareho yan. RS8, iba. Next, kasi ayan, may siwang. So, ayan yung sa ano natin. Bubutas lang dito, tapos i-match natin yung mga maliliit yung butas. Tulad nito, ayan, maliit yung butas. Pero dito, malaki. Pero, wag kang babawas dito. Kasi yun ang nakakalapit. So, kailangan malapad. Yan. Sayang kasi masyado malapit sila, oh. Ayan. So, gawa na ni JBT yan. Yung bilog, ayan, oh. So, ito lang in-add ko. Atras pa nga, eh. So, ito, standard ng JBT yan. Ito yan, oh. Yan. So, ang dagdag ko, ito lang. So, hindi maganda, mas malapit. Kaya iba, nagre-relocate ng nagre-relocate sila ng, tawag dito, water jacket, relocation, hinihinang. Tapos, bubutasan ng bago, mas malayo. So, safety nga naman yun, mga kapulido. So, kung gusto nyong nagre-relocate, may kilala ako si SSW. Sila works ng Talavera. Yun, nagre-relocate sila nito. May advantage yun, mga kapulido. So, i-move nyo dito, lalaki yan. Lalaki yung paglagay ng gasket, tapos lilipat dito. Tapos, bibili ng blank sila na bubutas. So, yung kailangan natin ngayon is repaste. So, wala akong repaste machine. Ito, gamit ko. Teknikan lang. Diskarte. Share ko sa inyo. Para dagdag kaalaman. Ganito lang siya kasimple, mga kapulido. Sa torno, pwede mo rin siyang isalang sa torno. Kung may torno ka o marunong ka. Pero kami dito, kung black lang naman. Blackhead. Hindi naman masyadong critical. Kahit medyo deform na, kaya nito. Papel de liha na 60 grit. Lagay mo sa salamin. Kailangan siguradong patag siya. Ginagamit ko dito, shoe glue. Yan, pag magpapalit ako, lilinisin ko, tanggal lahat ng shoe glue.
Tapos latag ng bago, papatagin ko. Yan. Tapos dito, yan na, ngayon ko lang sineto. Ang pag-ano na ito is 8-8. Ay, hirap ko lang videographer. So, 8-8 mo lang siyang ganyan. Kailangan ng hawak sa baba. So, kasi kung dito mo hawakan yan, medyo gumigilid yan, gumaganyan. Manipis na manipis, importante yan. Lalo kung magkakaproblema kapag ka ganon. So, hawak mo sa pinakababa para ang gas pure baba. So, hirapan ako eh. Naikipit lang sa tuhod yung cellphone. So, ayan, tuposin ko lang, tapos pakita ko yung finish. So, parang ganyan yan, oh. Alright, wait lang. Alright, salamat sa ating lihan na panghabang buhay na serbisyo. Ayan. Yan na, oh. Patag na patag, mga kapulido. So, wala pang 2 minutes yan. Kasi, okay naman yung head. Di naman siya deform. Wala makikita niyo yan kapag ka-deform siya. So, alright, mga kapulido. Okay na ang piston. Bakit namin tinututok? Walang gasket sa baba. Kasi 59 big valve to. Stock head ng Click 150. So, malaki chamber nun. Ang standard kasi nun is 57.5. So, ang Click 150, nilagyan mo ng 59. Parang hindi siya ganun kalaki madadagdag. Kasi 57.5, 59, 1.5 lang. So, kadalasan sa Click 150, mas okay 62. Nagmamatch sa kanyang head. Ang papansin nyo, di kami nag-flat piston. Tapos wala kaming gasket para umatras yung block. Tututok yung piston, mahabol namin yung compression. Ganun yun. Alright. Tignan natin mamaya. Ito update sa asintado. Bagong valve seal, bagong valve spring. Yung port, wala nang galawan yan. All goods na yan. Tapos i-reface na naman din to. Ito yung tumagas, oh. So, reface. Throttle body, uma yan, alam ko. Yung timing chain, ay lagay na. Ang problema lang kami sa pagtatanggal ng mga tornilyo ng magneto ay stator. So, hindi na namin tinanggal yung stator. Shug naman yan. So, yung stator, yung mga bolts niya, grabe. Tagal kong tinatanggal. Puro ano, kasi binuksan na pala, napakaigpit nilang maglagay. Yan. Puro sinsi lang inabot nyo sa akin, at least natanggal. So, ayan, timing chain installed. Tapos, chain guide na bago. Right. Aalis muna ako kasi to be open, okay na. Aalis muna ako kasi kukunin ko yung kotse. Right. Yung update mga kapulito, second to the last part. Dito tayo sa tensioner. Pagka nagma-manual tensioner po tayo, minsan kasi lagi nagtatagas sa manual tensioner. So, ang gawin nyo, itong thread lagyan ng gasket maker. Okay, matako sa gasket maker. Dahil minsan yung sumasalba ang katotohanan. So, lalagyan mo muna ng gasket maker bago mo ilagay. So, yan. Para sure na walang leak. Ang paglalagay ng manual tensioner ay kamay lang dapat. Huwag niyong i-tools. Tinools niyo to dati, sir, nung iligpitan niyo? So, yan. Abangan lang natin na nung nilagay niyo tong manual tensioner, ginamitan niyo ng allen. Nung iligpitan. Oo, yun. Mali yun, ha. Masyado siya madiin. Kaya yung guide mo is nagasgas. Yan, o. Normal lang naman magagasgas, pero wag yung madiin na malalim. So, malalim. Kasi masyado madiin. So, kamay lang. Kamayin nyo lang na ganyan, no? Pagka nahihigpitan na kayo sa kamay lang, yun na yun. Huwag nyong babanatan ng allen dito, mawawasak timing cam gear nyo. Ay, cam bearing. Tsaka uugong, tulad nga yung sabi ni sir, umuugong nga daw, wala na napalitan. Naputol ba yung stock mo? Nag-ingay yung stock mo na tensioner. Okay. So, pag nasiraan kayo ng stock tensioner, napakaingay nun, parang helicopter. Alam mo na tensioner ang problema. Yung iba kasi parang may maliit na lagitik lang. Sabi nila, sira na daw tensioner. So, hindi naman. Pag nasira ang tensioner mo, napakaingay nun. Nakakatakot-takot na tunog.
So, ayun, okay na tayo doon. Tapos magdi-degree wheel kami, may dala siyang adjustable timing gear, kasado naman na yung degree wheel. Ayan. So, ilock na natin to, sarado all the way, timing. Alright. Yung update mga kapulido, top speed na natin, tapos ng motor ni Sir mula sa Bautismo. Pina-remap daw pala to nun, so naka-remap siya, kaya wala siya link. Ang litaw daw ng remap is, kayo na sumagot sir, 26 HP daw yung litaw na remap nito. So, try na natin ngayon na refresh siya. Try natin yung top speed. Yung sa panggilid niya, sumabog daw pala yung pulley nung dati. Dito ba nilagay nun yun? Yung pulley nun? Hindi, sa inyo na. Yung pulley niya dating TSMP, sumabog, wasak. Nakita nga na yung picture. So, wala akong no choice kasi wala siyang cellphone holder, so iti-tape ko na lang dito ang aking cellphone. Pag ganyan, no? Tapos iti-tape ko para mabidyoan lang tong speed meter. Tapos mag-top speed tayo mga kapulido. So let's go mga kapulido. Tama. Alright, so let's go. Naka-record ba? Itinape ko na lang dito sa ano. Sana nakikita, hindi ko makita yung screen eh. So itinape ko na lang dito sa kanyang cellphone holder. Ay, cellphone holder. Wala siya cellphone holder. Ano lang to? Side mirror na natutupi. So, tinip ko lang. So, let's go. Try na natin i-top speed kung ano makukuha nito. Kanyang dating karga na. Isang taon na. Ito 1K yan kung ano mapapala. Umaalog-alog na kung ano, mga kakakulang sa tornilyo. Enter style. Makalawa ng ilaw. Let's go mga kapatid. So yun na yun mga kabulito. Yan o, iikot ko na lang yung side mirror. So let's go, balik na tayo doon mga kabulito. Ang bola nyo ngayon medyo mabigat kasi sobrang RPM. So medyo magaan yung rider, yung owner. Medyo magaan yung owner. Kaya nagbigat ako ng bola pang tuluan. Balik na tayo sa shop mga kapatid. Pwede pa lang cellphone holder to, i-tape mo lang eh.
boss. Marami pa akong trabaho. So, salamat sa sunod. May ulit kayo para sa video to. Sa pagbuo ng ating refresh lang sa Click 125 na 50 Big Man.